Good morning sa lahat ng ating mga subscribers sa YouTube. Noong mga unang linggo ng ating pagbibideo sa YouTube ay atin pong tinalakay yung pahapyaw na pag-aaral patungkol po doon sa tinatawag na relevance of planning. May tayong part 1, part 2, part 3. Pero nung isang araw po, even though ang ating internet connection ay nagkaroon ng tinatawag na interruption, nagkaroon ng problem, tumalakay pa rin po tayo ng usapin naman patungkol po doon sa tinatawag na aral patungkol sa justification. How to experience justification. Diniscuss natin kung ano ang kahalagaan ng justification. Sa umagang ito naman po atin pong tatalakayin ang isang usapin patungkol sa pangkaraniwang nangyayari sa atin pong global na karanasan. Ito po yung tinatawag na pandemic of COVID. How to face COVID. To be honest, mga kaibigan, mga co-ministers, mga Facebook or subscribers sa ating YouTube channel, ang pandemic ng COVID ay hindi ilang nararanasan dito sa Pilipinas, kundi nararanasan sa bawat bansa. At ang totoo po niyan, ang bawat bansa ay hindi ganoon ka-prepared na harapin ang pandemic ng COVID. At ang na-create po nito sa buhay ng maraming tao sa bawat bansa ay number 1, fear. Nagkaroon po ng tinatawag na takot ang bawat tao sa bawat bansa. Bakit? Kasi ang pandemic ng COVID ay hindi po ordinaryo. Unang-una na po rito, ayon po sa WHO, ayon sa social media, ang pandemic ng COVID ay pwedeng maranasan at nangyayaring dumarating sa buhay ng tao sa pamagitan po ng tinatawag na airborne. Ito ay maaaring daladala o taglay ng hangin. At marami din namang mga hearsay ng pinagmulan ng COVID ay doon po sa Wuhan, China. At ito raw po ay sa pamagitan po ng pag-eksperimento ng mga piling chemist o scientist sa China dahil sa hangad po na magkaroon ng tinatawag na pagiging superpower. At sa ganong sitwasyon ay nagkaroon ng leak ang ganito pong eksperimento at dahil nga po ang China ay mahilig mamasyal, ang mga tao po sa kanila pong pagpunta sa iba't ibang bansa ay naging virus carrier. At dahil naging virus carrier ay napasa-pasa sa bawat pinupuntahang bansa. So sa ganun pa man, hindi pa rin po ganun kalinaw kung talagang totoo nga na galing sa China ang COVID. Pero sa ano't anumang pangyayari, makikita po natin talagang napakalaki po naging effect ng COVID. Hindi lang po para sa mga mayayaman bansa, hindi lang sa mga mahihirap na bansa, sa mga progresibong bansa at sa mga advanced ang technology. Kahit na masasabi nating advanced ang technology, naranasan po ng bawat bansa yung tinatawag na hindi kahandaan pagdating po sa pagharap ng COVID. Marami po ang nakaranas ng tinatawag na takot. Takot dahil biglang paglobo ng mga na-infect ng COVID, hindi lang physically, nakararanas po sila ng tinatawag na depression, nakararanas din po sila ng tinatawag na spiritual na pagkatakot. Kasi marami na pong ayaw pumunta sa simbahan, ayaw lumabas ng tahanan dahil sa takot at pangamba na maaring ma-infect ng COVID. Sangayon nga doon sa tinatawag na labas sa news, maaring ito ay maranasang ma-infect sa pamagitan po ng pagbahing
o sa hininga ng tao. Kaya in-encourage po ang bawat isa na kung sakasakali mang lalabas ng bahay, kinakailangan po nakasuot ng tinatawag na face mask. No? Kinakailangan pong nakamas for protection. Pero alam po ninyo, hindi lang po doon sa health ang naging effect ng COVID, kundi nagkaroon din po ng tinatawag na effect sa ekonomiya. Ang bawat bansa, halos ang iba po ay pina-stop o pinahinto sa pagtatrabaho dahil sa pangambang baka ma-infect. So, merong ilang mga kababayan natin na mga kapwa Pilipino, overseas Filipino workers abroad na talagang no work, no pay. Dahil puro on na pipicture nga po sa balita, sa Jessica Soho o sa ibang news na talagang sa kagustuhang makasurvive ng ating mga kababayan, namumulot na lamang po sila ng basura para maitawid sa kanila pong gutom at magsilbing pagkain nila. At yung iba ay talagang hinaharap nila ito ng buong tapang dahil ayaw naman nilang umuwi rito sa ating bansa. Sa kadahilan ng pag-uwi nila sa bansang Pilipinas ay maaring sila lamang po ay magkaroon ng gutom din. Ayaw daw nilang mamatay sa gutom, kaya pagsisikapan na lang nila, pagtitiisan na lang nila na harapin ang COVID sa lugar na kung saan sila naroon, na gagawa na lang sila ng iba't ibang paraan. So sa ibang mayayaman na bansa, katulad ng Italy, noong unang pagputok ng COVID, marami pong infected sa bansang Italy. Halos hindi rin nila alam kung paano ito harapin. Maging sa Amerika, nakilala po nating advance ang teknolohiya, nahihirapan pa rin sugpuin po ngayon ang COVID. Maging sa sinasabi nilang pinagmulan ng COVID sa lugar ng China, hanggang ngayon po ay hindi pa naman totally talaga na susugpo ang COVID. At maging dito po sa ating bansang Pilipinas, ang bawat region, ang bawat barangay, ang bawat probinsya, may iba-ibang antas o level kung paano po haharapin ang COVID. Nandiyan yung ibang lugar, doon sa tinatawag na ECQ, Enhanced Community Quarantine, yung iba naman ay GCQ, yung iba ay MGCQ. At napakalaking effect po nito. At higit sa lahat, naapektuhan talaga ang kalagayang pisikal ng bawat tao. Ang nai-create ng COVID sa kaisipan ng tao ay fear. Fear na kumbaga parang pumutol ng ugnayan doon sa dating kalayaan na makisalamuha sa kapwa-tao. Kasi binigyan ng protocol na ang bawat isa ay kinakailangan ng tinatawag na social distance o yung tinatawag na social distancing. At kapag nagkaroon ng violation sa social distancing, mayroon din pong protocol na kailangan pong ito ay hulihin. Hindi lang protocol ng tinatawag na social distancing, kundi may protocol ng bawat isa ay kinakailangan bago lumabas naka-face mask for personal protection. At hindi lang face mask, kundi kinakailangan ang bawat isa ay lalabas na siya lang ang pinapayagan dahil sa bawat pamilya, isa lang ang allowed na lumabas. At nakalulungkot din na katotohanan maging sa pagkakatipon ng pagsamba at maging doon sa bawat lokal na iglesia at sa mga malalaking iglesia sa buong bansang Pilipinas, halos pinagbawal po yung tinatawag na essential gathering ng mass worship. Alam po ninyo mga magulang, mga kapatid, maraming mga iglesia ang nagsara ng pintuan dahil ang panawagan ng gobyerno ay magkaroon na lamang ng tinatawag na home service, home worship service. Isa po itong nakalulungkot na katotohanan. Ibig sabihin, ang kinreate po ng pandemya ng COVID ay fear talaga. Hindi lang pisikal na pagkatakot, kundi nagkaroon din ng tinatawag na spiritual na pagkatakot. Yung dating mga Kristiyanong talagang mainit sa Panginoon, nagkaroon po ng tinatawag na takot na makisalamuha sa kapwa Kristiyano. At dahil po rito, nagkaroon po ng tinatawag na social distancing. Ang mga mananampalataya sa halip na magkasama-sama, sa halip na magkasama-samang manalangin, sa halip na magkasama-samang magpuri, sa halip na magkasama-samang dumulog sa presensya ng Panginoon, ay nagkaroon ng tinatawag na pagkakabukod-bukod at nagkaroon po ng kapasihang doon na lamang manalangin at magpuri, manambahan sa kanilang tahanan. Marami pong naisantabi
kung atin pong susuriin ano ba ang pananaw ng banal na kasulatan patungkol po sa pagharap sa ganitong pandemya. Alam po ninyo mga magulang, mga kapatid, kahit sa aklat ng Isaiah Kapitulo 40, meron pong binabanggit na ganito ang salita ng Panginoon sa sulat ni Isaiah chapter 40, verse 17. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisan mo? O hindi inaalalayan sa kapihang nararanasan? Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi napapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Mga katotohanan patungkol sa pandemya ng COVID, madalas inaanunsyo o sinasabi ng WHO, sinasabi ng mga leader ng bawat bansa na ang COVID ay hindi nakikita. Ito ay kaaway na nakikita. Mas mabuti pa nga raw na ang kaaway mo ay nakikita kaysa sa hindi nakikita, kasi paano mo nga naman haharapin kung hindi nakikita? At dahil doon, ang takot ay umiral sa isip at puso ng mga tao. Dahil sa takot na iyon, nalimitahan ang pagdalo sa gawain ng pagsamba, nalimitahan ang sama-samang pagpupuri, nalimitahan ang sama-samang pagluluwalhati sa Diyos na lumikha at nagbigay buhay. Pero tayo namang Kristiyano, paano ba natin ito harapin? Sa kagawaran ng kalusugan, naroon po yung pagharap nila na talagang they are equipped, no? May mga gear silang sinusuot. Nandun yung tinatawag na PPE, at nandun yung mga facial mask o maraming mga sinusunod na protocol para nang sa ganoon hindi ma-infect ng COVID, lalo tigit yung ating mga medical frontliner, medical personnel. Pero sa ganun pa mang anyo, sa ganun pa mang kapamaraanan, nakalulusot pa rin at hindi naiwasan na may mga medical personnel, medical doctor na nakararanas po ng tinatawag na pagka-infect, at hindi lang basta nakakaranas, yung iba po ay inaabutan pa ng kamatayan. Subalit ano ba ang panawagan ng salita ng Diyos? Sa ganitong sitwasyon, ang mga tao po ay nababalisa. Sa ganitong sitwasyon, ang mga tao po ay natatakot. Ang mga tao ay walang kasiguraduhan. At dahil puroon, nakaranas ng tinatawag na ang pandemyang ito nakaranas ng matinding effect sa buong mundo. Economically, marami pong bansa ang bumagsak ekonomiya. At hindi na po isasantabi dyan, maging ang ating bansa, ang bansang Pilipinas, kahit masasabi siyang mayamang bansa, pero nakita po natin na talagang nakaranas po ng tinatawag na economical shutdown. At makikita po natin, mabuti na lang meron tayong isang mahal na presidente sa katauhan po ng ating mahal na presidente na si President Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon ng matalinong pagpapasya na ang pondo ng gobyerno ay magamit para tulungan ang mga walang hanap buhay. Pero nakita ninyo ang epek, maging sa mga natulungang walang hanap buhay at walang kakayahan, yung iba sa halip na gamitin ito sa wasto at tamang pamaraan, bilhin ng kanilang pangailangan, yung iba ay nagbunsod pa ng tinatawag na kalapastanganan, at yung iba sinamantala. Ano ang ginawa nila sa kanilang natanggap? Nauwi lang sa kanilang personal na pleasure, bisyo, sabong at pagsusugal. Kaya hindi naging maganda. Pero sa iba naman, ako ay grateful, ako ay blessed dahil yung na-share ng government at malasakit ng presidente, talagang masasabi kong nailagay ko sa wasto. Inilagay ko doon sa tinatawag na pangailangan ng pamilya, at kahit paano hanggang ngayon nagagamit din na maliit na puhunan para nang sa ganoon ay makapag-business at nang sa ganoon ay makapagpatuloy na harapin ang pandemya ng COVID. Sa kapagalan, maraming mga tao ang nawawalan ng pag-asa. Maraming mga tao hindi lang nawawalan ng pag-asa. Maraming mga tao na para bang wala ng kalakasan, sigla na harapin pa ang bukas. Pero ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Sa mga ganitong sitwasyon, sinabi nga ng salita ng Diyos sa Isaiah chapter 40, Israel,
bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inaalalayan sa kaapihang nararanasan? So, kung ilalagay po natin personally, pwede nating i-list muna yung salitang Israel at ilagay natin ang ating sarili. Nasabi natin na bakit ka ba nagrereklamo? Kasi maraming mga tao nagrereklamo, sasabihin nila, kung ganyan at ganyan ang mangyayari, hindi man kami mamatay sa infection, mamamatay naman kami sa gutom. Bakit? Kasi nga raw, wala nang pambili ng kanilang pangailangan. At ang mga tao punong-puno ng reklamo. Sa halip na bilangin yung pagpapala, sa halip na bilangin yung mga blessing, ang tao ay punong-puno ng tinatawag na grievances. They keep murmuring, they keep complaining, at nawawala po yung tinatawag na pagpapasalamat. Pero ano ba ang dapat nating gawin? Una, nais kong makita ninyo na ayon sa salita ng Panginoon, kung haharapin natin ang pandemic na ito na mayroong pananampalataya instead na harapin natin na punong-puno ng takot, the Lord will turn this pandemic into blessings. Promise ni Lord yan sa Panginoon, because He is in control, He will reverse the curse into blessing. Tandaan natin, God is too concerned about our situation. Sabi nga niya rito, Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inaalayan sa kaapihang nararanasan mo? Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. Minsan hindi natin nauunawaan kung ano ang kilos ng Diyos. Minsan nasasabi natin yung mga katanungan na naglalaro sa ating isip. Kung mahal tayo ng Diyos, bakit ba niya napapahintulutan na mangyaring maranasan ng buong bansa o ng buong mundo ang pandemya ng COVID? Diba, kung mahal tayo ng Diyos, maraming mga katanungan ang sumasagi. Bakit hinahayaan niyang magtagal at bakit hindi na lamang sugpuin? Tandaan natin ang sagot. Sabi niya, hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang nakakaunawa. Pero ito ang magandang pangako ng Panginoon. Sa verse 29 sabi niya, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Pinalalakas ng Panginoon ang mga mahihina, maging mga kabataan na nanlulupaypay na napapagod, ay pinalalakas din niya. Pero anong susi? Ang sabi niya rito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. So ang pinakasusi, mga magulang, mga kapatid, kailangan po natin magtiwala kay Yahweh. Kailangan po natin manampalataya ng lubos sa Panginoon. Instead that fear will conquer and control us, we need to develop our strong faith with the living God. If our life will have a strong faith in the Lord, alam po ninyo, ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. At hindi lang yun ang pangako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ngunit ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Pero paano sila pinalalakas ng Panginoon? Sabi niya, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. So yung pala yung susi, mga magulang, mga kapatid. Harapin natin ang pandemic na mayroong lubos na pagtitiwala, lubos na pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Why? Because He is in control. Because God is in control, God is too much concerned about our situation. When we talk about God is too concerned about our situation, ang kapangakuan ng Panginoon sa nagtitiwala sa Kanya, we will experience His presence, we will experience His power, we will experience His provision, and we will experience His protection. Sinabi ni David yan sa kanyang sulat sa Book of Psalms chapter 23. Napakaganda ng binanggit ni David yan. Sabi ng Psalms chapter 23. Aking babasahin, mga magulang, mga kapatid, ang sinabi ng Diyos. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang.
Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa buhay, si Yahweh mananahan. So napakagandang pangako yan, mga kaibigan, subscriber, followers ng ating pong YouTube channel. Ang kapangakuan ng Diyos na nagbigay buhay at lumikha sa atin because He is in control. He is concerned to us as His people, as His believers. Kapag tayo'y lubos na nagtiwala sa Kanya, we will experience His power, we will experience His protection, we will experience His presence, and we will experience His provision. Pangako ng Diyos yan. At hindi lang yon. Ano pa ang sinabi ng salita ng Panginoon? Listen to this very carefully, brothers and sisters in the Lord, and listen to this all YouTube followers and subscribers. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ito po yung magandang pagharap sa panahon po ng ganitong pandemya. Babasahin ko lamang po sa inyo ang sinabi ng Awit 99:1, Psalms 91, ganito po ang sabi, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukubang kaniya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya ay palagi ka ngang nakatitiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya ay matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot at anumang bagay maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway, ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Nakita po niyo yung pangako ni sa ano mang darating na salot, pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw mang dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood mapapatunayang iyong makikita taong masasamay pinaparusahan sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa verse 11 sabi niya, sa kanyang mga anghel ika'y itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mababagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. At sabi niya, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan, aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan.
Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila'y aking kaligtasan. Napakagandang pangako yan, mga kapatid ng ating Panginoon. So sa halip na magkaroon po tayo ng fear, develop our strong faith in God. Ikalawa, develop our faithfulness in the Lord. Mayroon kang pananampalataya, mayroon kang pananalig, pero kung hindi naman ito nalalakipan ng tinatawag na tunay na pagtatapat sa Panginoon, baliwala rin. Si Abraham ay kinilala ng Diyos, accounted righteous before God, because Abraham developed his strong faith in the Lord, and Abraham developed his faithfulness in God. Sa araw-araw na buhay ni Abraham, wala po siyang ibang pinagtiwalaan, pinanampalatayaan, kundi ang Diyos, at nagkaroon po siya ng labis at lubos na pagtatapat sa Panginoon. And at the same time, mga kapatid sa Panginoon, isa ring susi ng salot na ito ng COVID pandemic. Pinahintulutan ito ng Panginoon, hindi magagustuhan ito na mangyari ng Panginoon, pero dahil matigas ang ulo ng tao, napahintulutan ito ng Panginoon na mangyari, pero may aral tayong matututunan. Kung sakasakaling ito ay mangyayari, ano ba ang gusto ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak? Sabi ng salita ng Panginoon sa 2 Chronicles chapter 7, babasahin ko po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa 2 Kronika, kabanatang 7, versikulo 13, sabi niya, isara ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupain ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan. O, nakita niyo, yun yung pandemic eh. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Verse 14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at pakikinggan kung ang mga panalangin inialay nila rito. Pinili ko at iniukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailan paman. So napakaganda ng pangako ng Diyos. Sabihin na natin hindi man kalooban ng Diyos na mangyari ito, pero napahintulutan. May aral na matututunan tayo. Una, binibigyan tayo ng hamon na tayo ay magkaroon ng pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Itong pagpapakumbabang ito, kilalanin natin sa sarili natin na wala tayong magagawa kung wala ang kilos ng Diyos sa ating buhay. Ikalawa, hindi lang pagpapakumbaba. Sabi, hanapin ang Diyos ng buong puso. So magkaroon po tayo ng tinatawag na panunumbalik sa Panginoon ng tunay. Sinabing panunumbalik ng tunay sa Panginoon, we need to build our right relationship with the Lord. Hindi lang strong faith, but we are encouraged and challenged by the Word of God to build our right relationship with Jesus. Maraming mga tao na bunga ng tinatawag na pagunlad sa kabuhayan, bunga ng kaabalahan, nakalilimot na sa Diyos na nagpahiram at nagbigay ng buhay sa kanila. Hindi lang magkaroon ng tinatawag na panunumbalik o pag-ayos ng relasyon sa Panginoon, kundi ang sabi ng salita ng Panginoon, hanapin natin siya ng buong puso. So ano po ang binibigyan din dito? Kung ikaw ay magkakaroon ng pananampalataya, panunumbalik sa harapan ng Panginoon, ninanais din ng Diyos ng pagsisisi ng totoo. Sincere. Pag sinabing sincere, ang ibig sabihin po na niyan ay free from pretending or free from pretending. Alam niyo mga kapatid, gusto ni Lord maging totoo tayo sa Kanya. At kapag ginawa natin yun ang kapangakuan ng Panginoon, pakikinggan ng Diyos mula sa langit ang ating panalangin. Hindi lang niya pakikinggan, diringgin niya tayo. Pagagalingin,
Hindi lang pagagalingin ang pangako ng Panginoon, muling pagpapalain ng lupain. At hindi lang pagpapalain ng lupain, kung sakasakaling tayo darako sa templo o pamanalangin, ang pagdinig, ang paningin ng Panginoon ay nakatunghay sa atin at ang kasagutan ay laging nakalaan para ibigay sa bawat isa sa atin. Sa pagharap sa pandemyang ito, sana hindi tayo silakbuan ng matinding takot at makontrol ang buhay natin at mawala na tayo ng pag-asa. Sa pagharap sa pandemyang ito ng COVID, magkaroon tayo ng matatag, matibay at matapang na pananampalataya sa ating Panginoon. Sa halip na makontrol ang ating isip at ang ating puso ng takot, ilagak po natin yung pag-asa natin sa Panginoon. Hayaan natin kumilos ang Diyos sa buhay natin. At tandaan mo, kapag ginawa mo yan, mararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan mo yung pag-iingat ng Panginoon. Mararanasan mo yung pagkakaloob ng Diyos ng lahat ng iyong pangailangan. At yung kapangakuan ng Panginoon, hindi kanya iiwan, ipababayaan man. Totoo yan. Dahil ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang may kakayahang supilin ng lahat ng bagay. At ang Diyos ang may kakayahan na pabalikin ang bawat pangyayari sa normal na sitwasyon. Bakit? Dahil gustong ipakita lamang ng Panginoon that He is a sovereign God. Sa panahon ngayon, wala pa talagang bansa na makapagsasabi na mayroon na siyang antidote o vaccine na na-discover patungkol sa COVID. At sa panahon ngayon, kinikilala ng bawat kawani ng kalusugan na ang kalaban ay hindi nakikita. Kung ito ay hindi nakikita, paano mo harapin? Invisible nga. Simpleng-simple lang. Harapin mo ito na mayroong lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Hanapin mo ito at harapin na mayroong pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kapag ginawa mo yon, yung kapangakuan ng Panginoon ay sa iyo. Hindi ka dapat matakot because you are protected by God. You are guided by the Holy Spirit. You are covered under the presence of the Almighty God. Kaya challenge ito sa atin, mga ka-YouTube subscriber, mga followers ko sa Facebook, hamon ito sa atin. Harapin ang COVID una na may totoong panunumbalik at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ikalawa, harapin natin ang COVID na mayroong totoong pagsisisi, pagtalikod sa ating kasalanan, at buong pusong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ikatlo, harapin natin ang COVID pandemic na mayroong lubos na pagtitiwala at kasiyahang maglingkod at sumunod sa ating Panginoon. At kapag ginawa natin yon, uulitin ko ulit sa inyo, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan, sa halip lagi kang pangungunahan at sasamahan ng makapangyarihang Diyos. Magandang araw po sa bawat isa sa atin. I challenge everyone that subscribes in my channel. Put your trust in the Lord with all your heart. God bless us all.